Ang isa sa pinakasikat na UFC female fighter dati na syempre maganda rin ay si Ronda Rousey. Siya yung kahit lalaki kayang ibarog sa sahig. Kung dito sa Batangas at papakasalan mo, 30 na baboy at 20 na baka ang kailangan sa baysanan. Kasalan yun para dun sa iba. Si Ronda Rousey din ang most accomplished MMA fighter at bronze medalist sa Olympics noong 2008 sa judo. Siya din ang pay-per-view queen sa UFC dati sa women's division. Siya yung 4 na beses na sunod-sunod na may laban siya na nasa main event. Marami na rin siyang nilaban ng promotion at siya pa rin yung nilalagay talaga sa main event. Kaya nga siya napunta ng UFC. Sa MMA or contact sports or kahit siguro sa kahit anong sports, laging issue doon after ng fight, nahuhuling gumagamit ng banned substance. Alam nyo na yon, ito yung pangpalakas na gamot na bawal. Si Ronda Rousey, hindi mo mahuhulihan ng mga ganong substance kasi ang philosophy niya kapag meron siyang laban sa UFC or sa MMA, gagamitan ko na lang to ng ibang words. Gagawa siya ng popoy or makikipag-anim siya sa kanyang kapartner. Ang hirap gamitan ng ibang reference. Basta alam nyo na yon. Susubukan niyang gumawa ng bata. Hindi ako nagbibiro. Base yan sa kanyang interview. Opposite kasi or kabaliktaran na nangyayari sa babae kaysa sa lalaki na nanghihina nga after nun. Sabi nga ni Ronda Rousey sa interview na natatawa pa yung audience talaga, ginagawa niya yon ng maraming beses hanggat kaya niya kapag papalapit na yung laban para mapataas ang testosterone ng mga babae. Kabaliktaran nga kasi kapag lalaki yon. Yun ang sikretong pangpalakas ni Ronda Rousey ngayon, hindi na sikreto kasi nilabas na niya. Kaya kapag laban niya sa cage, isang round lang ang inaabot ng kalaban niya sa UFC. Meron naman nakaabot ng round 3 si Miesha Tate. Yan din yung nagpunta dito noong 2015, yung Edgar versus Faber na pinanood namin. 2:00 na yata na madaling araw natapos yung laban na yun. Wala lang, shinare ko lang. Sa last 2 fights kasi ni Ronda Rousey, natalo siya. Una kay Holly Holmes, knockout siya sa round 2. Ginanap kasi yon sa Australia. Sa laban na yon, sinasabi ng mga announcer, hindi kinaya ni Rousey ang altitude. Yung pangalawang laban, championship din. Napunta kay Amanda Nunes na mas experience kay Rousey at mas maraming arsenal. Knockout agad itong si Ronda sa first round. Ng 2015, dyan din nararamdaman na ng iba mga UFC fighter yung effect ng Reebok deal. Dahil nga dati paastigan talaga ng t-shirt, lalo na yung kina Forrest Griffin, Tito Ortiz, Saint Ferre at yung iba pa. Biglang nawalan sila ng sponsor at lumiit talaga ang kita ng iba mga fighter. Yun ang dahilan kung bakit umalis siya sa UFC. After kasi ng 2 talo na yun, hindi niya matanggap na gano'n ang nangyari sa kanya. Yung ginagawa niya sa iba niyang mga kalaban ay ginawa sa kanya, knockout pa. Nagkaroon pa nga ng pagkakataon na na-depress talaga itong si Ronda Rousey hanggang nag-walk out na siya sa UFC at nag-transition sa WWE. At yung pagkaalis na yun, dumating naman yung malalakas na mga babae na fighter din sa UFC. Lalo na yung Chris Cyborg. 51 seconds lang tumagal sa kanya si Amanda Nunes. At isa pa, talagang malakas na fighter yun. Sa ngayon, may pamilya na si Ronda Rousey at may anak na rin. Nasa entertainment na rin siya. Nasa Hollywood or nasa transition na siya papuntang Hollywood parang kay Dwayne The Rock Johnson. Meron na siya mga pelikula at cameos ngayon.